Ang bahaging ito'y hatid sa inyo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo, PAGCOR, Mayon ATV Adventure, Kapas ATV Adventure, Land Bank, BAM Software Technology, at ng Asian Institute of Aviation. We inform. You decide. This is Leader News TV, live from Manila, Philippines. Here's Errol Dacame on Errol Dacame Worldwide. Since my start in my broadcast 26 years ago, deklarado pong tablado sa atin ang drugs. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan mang dako kayo ng Pilipinas naroon, mga kapatid. Ito na po ang Errol Dacame Worldwide. Sumasa niyo po live via the internet. Tayo po'y mapapanood sa fanpage po ng Leader News TV, simulcast on our YouTube channel, Leader News TV YouTube channel. At tayo po'y mapapanood ng pagkalinaw-linaw worldwide. Ano po? Of course, dito po sa ating bansang Pilipinas, where our broadcast is emanating live from Metro Manila, Philippines. Magandang buhay po sa mga Pilipinong mula ngayon ay susubaybay po sa EDW. Bispiras po ng pag-upo at formal na pag-assume sa office ng ating bagong Pangulo ng Bansa, the Honorable President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Digong Duterte. Tomorrow, it's gonna be a historical day sapagkat sabay pong manunumpa ang Pangulo po ng Bansa, bagong Pangulo po ng Bansa at ang magiging bagong pangalawang Pangulo. And I'm pretty sure ang mga kababayan po natin, hindi lang po sa Pilipinas, bagkus mga Pilipino po around the globe ay nakaabang at naghihintay po what's gonna happen. Ano po ang mangyayari sa mga pangako na talagang ikinapanalo ng ating bagong presidente. Of course, lantad na lantad ang kanyang kampanya laban po sa drugs. Ulitin ko, ako po personally, ever since I joined the broadcast industry, lantad po ang ating deklarasyon na tablado sa atin ng drugs. Ibig sabihin, kahit nasa public service program tayo, pagka may mga lumalapit na kesyo na pagbintangan, kesyo na damay, pag drugs po ang issue, hindi po natin yan sinasanto. Pinatutuluyan po natin yan. Alright! But at the start of the show, mga kapatid, ay nais ko munang palakpakan muna natin. Palakpakan natin ang Leader News TV sapagkat at long last, ang tagal po natin hinintay, ang tagal na hinintay po ng ating mga kaibigan na nakasubaybay po sa ating broadcast. Ayan, napapanood po tayo ng live and I'm hoping na we'll be together all the way, every day. Sana nga 24/7 because a lot of programs are being prepared for you. Iba-ibang mga programa, iba-ibang mga anchors po ang ating inihanda na makasama po ninyo at maglilingkod po sa inyo every day. So, simulan po muna natin sa Errol Dacame Worldwide na ang tema po ay Current Affairs and Public Service. Magkakahalo na po itong tema natin sapagkat siyempre iba-iba ang pangangailangan po ng ating mga kababayan. So expect hard news, hard commentary, and of course the public service portion as the heart of the program ay mangingibabaw po sa ating palatuntunan. Okay, sabay din nating palakpakan din ang mga taga Quezon City.
Anong dahilan ng pagpalakpak natin sa mga taga Quezon City? Especially sa Quezon City Police District, na sa halip pong pagpapatayin ka agad, sa halip na pagpapatayin ka agad yung mga drug pusher, mga drug addict, by binalaan nila at pinasurrender. Binalaan nila at pinasurrender at iprinoseso po sa mga presinto. Okay, anong nangyari po, nagdagsaan yung napakaraming user, pusher, iba-ibang level ho ng involvement sa drugs. Napuno yung mga presinto, napuno yung mga basketball court, and the PNP men and women were able to identify who are these people involved po sa drugs dyan po sa Quezon City. Positive approach. Positive approach. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Pero after this, na mapagsabihan sila at mabigyan po ng ultimatum, wala na pong ano rito. Wala na pong are-areglo, no? At habang ako naman po ay sumasang-ayon din sa mga nananawagan na immediately ang Philippine National Police din po ay dapat matiyak na malinis ang kanilang hanay sa kwento po ng drugs. Sapagkat sila po ang magpapatupad ng batas eh. It's really hard to implement and enforce fairly kung ang mga kasapi po ng Philippine National Police ay nakadaw-daw din ang kamay at kumikita po sa droga. By the way, I would like to mention our cellphone numbers, where our viewers can reach us. Pwede po tayong marating sa ating palatuntunan sa ating show sa mga cellphone number na 0942-572-5441 and 0948-678-0617. Yan na muna ang dalawang yan para dalawa ang ating link na pwedeng makatanggap po ng inyong mga mensahe. You can join our program. Pwede po kayong magbigay ng inyong opinion, inyong sumbong, inyong reaksyon, ano man po ang inyong nasa damdamin. Kahit yung pabati, pwedeng greetings, pwedeng mention na sila'y nagpapasabing nanonood. Well, that will be accepted in our program. Ayan, so sige. At this point in time, na tayo po ay nakaabang lahat sa magiging inauguration and the formal oath-taking of the new President of the Republic of the Philippines. Marami na pong nangyayari sa baba. And hayaan nyo ng medyo micro-issue tayo sa mga barangay sapagkat ang laki ho ng partisipasyon ng mga barangay kapitan, mga barangay officials sa hamon ng bagong administrasyon na maging maayos, disiplinado at maging bagong Pilipinas nga ang makita natin. So, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito talagang dapat yung mga kapitan del barrio, kapitan del pakaangkaang, kapitan del pakaangkaang, lalo po yung mga nasanay nang pupunta lamang ho sa barangay hall kung kailan ho si sweldo. May marami akong sumbong na ganyan ha. May mga natatanggap at nakikita ko mga sumbong na ganyan dyan sa Ubando, Bulacan. Marami tayong kaibigan dyan sa bayan po ng makasaysayang bayan ng Ubando, Bulacan. Meron pong pasaway daw dyan na 2 barangay kapitan na walang ginagawa kundi ang perwisyuhin ang mga programa naman ng munisipyo. So para bagang sila ay sa halip na magtrabaho, magtiningnan yata sa barangay hall, wala. Dito naman sa binisita pa lang natin na barangay hall sa Quezon City, especially dyan sa Barangay San Antonio, Quezon City, may umiiyak po ang mga empleyado po ng barangay dahil 3 buwan na palang hindi nakakasweldo. Walang sweldo, gutom na. Ang papayat na nga eh. Maliban sa papayat na, ang puputla pa. Paano ba ng pupulang hasang?
walang sweldo, walang makain. So, ang tanong ko, bakit? Now, as they narrated to me kanina, ang dahilan pala mga kapatid ay eto namang sobrang gagaling na ilang kagawad, nangangarap yatang maging sunod na kapitan. Pinaparalisa ang serbisyo ng barangay para lumabas na yung kanilang existido at incumbent barangay chairman lalabas na inutil. So ang ginagawa nila, lahat ng mga budget sa barangay, hino-hostage, hindi pinipirmahan. Ang epekto, ito ang epekto. Ang epekto, ay nasakripisyo yung serbisyo para sa mga taga-barangay San Antonio. Kawawa naman po yung mga residente dyan. Ang barangay San Antonio po is very near Muñoz area going to EDSA. Malaki ang malasakit natin dyan sapagkat several years ago, mga 15 years ago, paikot-ikot din tayo dyan because that time, nandyan pa yung radio station po ng DZME. Kung saan din po tayo naging bahagi, no? Yung lugar na yan, nandyan yung station mismo, yung building ng DZME. Kilala, marami tayong kaibigan dyan. Nagulat ako, ganyan pala ang problema sa naturang barangay. Now, ano ngayon ang magiging trabaho ng nagbabangayang mga barangay officials? Di ba? Lalo ngayon na mataas ang expectation sa magiging performance ng mga barangay officials given the fact na ang presidente natin ay may very, very challenging declaration on anti-criminality. Yan ang problema dyan, di ba? Pagkat alam nating lahat na ang barangay po ang nasa forefront ng paglaban sa lahat ng mga problema sa lipunan. Of course, specifically ang kriminalidad, ano? Alam natin, hindi naman na solo ng barangay, nandiyan yung PNP, but of course, sila mismo ang nasa harapan ng lahat ng problema. Frontliner, ika nga sila sa serbisyo at sa pagsupil po ng mga problemang nakaka-apekto po sa ating mga kababayan. So, ayan. So, anong pwede nating gawin? Alam niyo ho, kami rito sa Leader News TV, ito, gandang umaga po sa labang oras ngayon sa California, USA. Hello sa ating mga kababayan sa California. Oo. May isa kaming nais ipakilala sa inyo. Mapapakinabangan po ito ng mga barangay kapitan. Diba? Mapapakinabangan ito ng mga barangay kapitan. Lalo't malapit na po ang barangay election, this will really matter for your re-election. Ano ba yan, Errol, na kami sinasabi nyo? Well, alam nyo naman na ang re-election na discussion, ang isang dahilan yan ay kapag maganda ang naging performance ng mga kandidato, ng mga nais mahalal muli, di ba? Mahuhusgahan Set aside na muna natin yung pera-pera, no? But most of the time, ang napag-uusapan dyan, performance, di ba? Si Kapitan ba ay okay naging performance? Ayos bang kanyang serbisyo? Kasama siyempre yung mga barangay officials na ibang mga elected, yung mga barangay kagawad. Habang yung iba naman, nag-aasam, nananalangin na mapospone ng barangay eleksyon. Lalo siguro yung mga walang ginawa, gustong-gusto mapospone ng eleksyon. Pero yung may mga proven track record of good performance, sila po'y walang pasubali na kahit mag-election man ngayong araw na ito, ngayong gabi, wala silang kaba sapagkat sila nakapaglingkod talaga. So now, ito. We have something for you na makatutulong po sa serbisyong pambarangay at matutuwa ang inyong mga kabarangay. Ano ba yan? Errol na kami. Meron pong produkto ang BAM na tinatawag pong Barangay Automation Management Software Technology na mai-enhance
Anong ibig sabihin na may enhance? Mapapaganda, mapapabilis ang inyong mga serbisyo sa barangay. Paano? Una sa lahat yung mga clearances. Mga simpleng clearance, barangay clearance, indigence certificate, mapakaraming certification, di ba? Most of the time, yung mga pobreng taga-barangay, nakukuha lamang ng mga barangay clearance na ganyan at certification, parang mga basang sisiw na nakapila sa barangay, di ba? Nakatambak niyan. Nag-aantay, kikapitan kung kailan darating. Oo. Yan po ay pasay na yung sitwasyong ganyan. Makaluma na yan. Ang bago po ngayon, wala nang pila. Hindi ka na pupunta hindi mo na kailangang pumila sa barangay hall para lamang halos parang sumasamba ka sa mga taga-barangay para makakuha ka ng certification. Yan po ay mangyayari because of the BAM software. Clearances will be processed online and therefore it is very convenient for both the residents and the barangay employees. Ganda, di ba? Hindi napipila, napakabilis. Di palakpakan ng mga barangay mga barangay residents. Imagine, walang pila sa barangay. Wala na, hindi na, napakabilis lang. So, paano gagawin? Itanong niyo sa akin, how to get that BAM? How to get that product para makatulong sa inyo, and you can perhaps include this in your new campaign, re-election campaign, na computerize ninyo ang inyong barangay. Sino ba sa lahat ng barangay sa Pilipinas ang computerized na? Siguro, you have some desktop application, pero itong sinasabi po namin, this is online-based, this is a web-based, na kahit sang lupalop ka ng Pilipinas, gusto mong umapply ng clearance or certification, we can do it for you. Yes, we can do it for you because it's online. It's online. As long as you have the internet access, you can enjoy the convenience of services through BAM. Ayos? Sinong aayaw niyan, di ba? Sinong aayaw niyan? That is very favorable for both the local officials and the residents. Amen. So, sige. Yan po ang may tutulong namin sa mga barangay na lalo yung mga wala pang nagawa. At least, magharap nyo muli sa tao, may masabi kayong, mga kababayan, ako ang nakapag-computerize ng barangay natin. Mabilis na ang O doon sa barangay San Antonio, maganda pati at wala daw bayad ang Wala daw bayad yung mga clearances. Sa ibang barangay, siyempre may mga bayad yan. Ayan. Kaya sari-sari po ang iba-ibang mga level ng uri ng serbisyo. Kami naman, nagsasuggest kami ng serbisyo ng BAM para makatulong po sa inyo. Sa mga kapitan na walang nagawa. Kung may nagawa man, nice natin idagdag. Yan po ang aking ibig sabihin. Nice nating dagdagan, pagandahin pa by introducing to your barangay this BAM software technology that will enhance your services given to your residents. Sige, unang bahagi pa lamang yan ang ating palatuntunan, mga inigilong natin taga-subaybay sa mga dakoy ng mundo naroon. Stay tuned. I'll be back for more after some reminders. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo, PAGCOR, Mayon ATV Adventure, Kapas ATV Adventure, Land Bank, BAM Software Technology, at ng Asian Institute of Aviation.
Tayo na pala ulit. Good evening, good day once again. Actually, it's just a sort of test broadcast today because we're really preparing for a daily broadcast. So, nice ko munang pasalamatan ng ating engineering team na talagang nagpatulo ng dugo at pawis at nagsunog ng kilay, kaya wala na silang mga kilay ngayon, just to make this thing happen, really happen, and makarating tayo ng live na live sa buong mundo. Engineering team, the online team, and the social media team. Papangalanan ko ba kayo? Huwag daw mo ng pangalanan. Of course, nice nating imbitahin po ang PLDT. PLDT, ano? Ako, sinusubaybayan ko ang bakbakang PLDT and the new president, ano? Ako, medyo, nakatingin ako doon sa magiging positive effect. Lalo kami na nasa online platform, we wholly depend on the quality of the internet services being made available for us as customers, ano? So umaasa kami na nabili na ng PLDT yung the band width from San Miguel. Naghati sila ng Globe. Umaasa kami na mas magiging maganda na po ang serbisyo ng internet sa buong Asia. Pilipinas po ang kulelat when it comes to the quality of internet services. Kaya kami, tingnan nyo ho, ang tagal na naming nais mag-broadcast daily. Hirap na hirap po kami sa aming location ng aming studio dahil parang hamog lang ng internet nakakarating sa amin. Yung bagyo ng internet wala pa, so we're awaiting for that. But still, I'm looking forward to that moment na maging partner natin ng PLDT. Mr. Manny Pangilinan, sir. So that the broadcast we wanted to bring to the people is really of that high quality. Dependent po yung ating ating mga programa sa internet. Okay. So, una pa man, nais ko nang pasalamatan po yung ating mga dati ng kaibigan na lagi po natin kasama sa public service wherever we go. Sa mga nakasama na natin for so many years, nandyan po ang SSS. Salamat po sa mga best friends natin sa SSS. Sa mga kaibigan po natin sa PhilHealth. Itong dalawang agency ito, napaka-importante pong ang bawat Pilipino po ay sumasapi dito at nagko-comply sa mga monthly premiums so that in times of emergency, kayo po ay may mabubunot. SSS, pag naging miyembro po kayo sa SSS, may kasabihan nga, hindi man natin hinihingi kahit isang hulog ka lang, natusok ka ng pako, nagkaroon ka ng anong tawag dyan? Kahit hindi naman natin hinihingi. Insigida, may burial benefit ka na. Kahit isang buwan ka lang nakapaghulog. Ganun kaganda po ang SSS. Marami pang benepisyo, no? O ngayon, what I know, meron pong special promo po ang SSS doon sa, anong tawag nila doon sa pag-alis na ng mga interest and penalties sa inyong mga loans. I think that's condonation. I think that's condonation. Yes, condonation. Ibig sabihin, inaalis na nila yung mga pipinatong na interest dahil hindi kayo nagbabayad. May mga penalties. All you have to pay is the principal and they'll be okay. Okay na, di ba? Ang gane. Lumalaki po ang mga nahiram natin pera dahil po sa ipinapatong na interest and penalties. I think that's the latest offering of the SSS. What else? Mga best friends natin sa Pag-ibig Fund, Diyos ko po, ang loanable amount sa Pag-ibig Fund. Recently, ang nalaman natin 6 million pesos. Ganda na ng bahay na magagawa natin dyan sa 6 million pesos. Yes, 6 million pesos. All you have to do is be a member. In fact, pwede mong i-advance. Yung mga hindi pa member, ang alam ko, pwede nyong
i-advance yung 2 years premium ninyo sa Pag-ibig Fund, and you will be able to avail of the housing loans. So, ganyan sila kaganda makisama sa mga miyembro. Of course, depende sa inyong kakayahan, sa inyong mga premiums na babayaran, ang magiging loanable amount ninyo. Di ba? Well, everybody dreams to have a so-called decent house, di ba? Decent house na bauuyan. Bahay o sa English kasi iba yung house saka sa home eh. Pero just the same, lahat kailangan ng bahay na disente. What else? Ano pa mga pinasasalamatan natin si Attorney Taike Calleja? May-ari po ng I think he is the chairman and the CEO of the Institute of ano nga yun? Yung ating Special Aviation School. Kasayan Institute of Aviation. Yan sa Subic, sorry at yung script natin dito hindi na ilagay. Yung ATV Adventure, Kapas ATV Adventure and Mayon ATV Adventure. Negosyo ng ating kaibigang si Attorney Taike Calleja. Attorney Kabayan, salamat at thank you sa mga suporta at alalay. Marami pa tayong kaibigang pinasasalamatan. Siyempre ang Philippine Charity Sweepstakes Office, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, ang Land Bank siyempre. Marami pa tayong kaibigang laging nakakasama. Okay, so ito mga nabanggit ko, I'm hoping all the way makasama natin dito sa panibagong yugto ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa mga OFW worldwide. Marami nagtatanong, by the way, Sir Errol, anong programa mo sa OFW? Ako, itagaan nyo ito sa bato. Ang programang ito nakahandang tumulong po sa mga OFW. Anumang uri po ng problemang kakaharapin po ninyo, pagsisikapan po naming makatulong sa inyo. Nandyan man kayo sa abroad, malayo man kayo, may kasabihan po na kapag kagusto, may paraan. Pagkaayaw, maraming dahilan. Sa amin po, walang imposible. Yan po ang aming paniniwala. So, salamat sa ating mga kababayang OFW. Kasi pag nasa abroad na nagtatrabaho, ang tawag natin OFW. Ang mga unang panahon ng tawag dyan ay OCW. Ngayon po ay moderno na. OFW. And they are being considered as the modern hero. Alam niyo ho bang ang Pilipinas po ay umiinog ang ekonomiya just because of the OFW remittances? Wala nang iba. Ang ating exportation po ay nakasandal sa pag-export po ng mga tao, ng mga Pilipino. Hindi sa pag-export ng kung ano ng produkto. Tao, mga Pilipinong ini-export po natin. Kaya nga't yung karamihang magagaling na supposedly nandito nagtatrabaho sa Pilipinas ay wala ho rito. Nasa abroad. Ibang bansa po ang nakikinabang. Well, because, of course, naintindihan natin that the pay there is more than sufficient para buhayin po ang kanilang mga pamilya. Naintindihan natin yun. Anyway, pagbalik naman ng remittance nila ay Pilipinas po, ekonomiya pong pambansa ay umiinom. Salamat po sa patuloy na pagsusumikap. Kahit sabi nga ng karamihan ay ang pag-abroad daw po ay dalawang bagay lagi. Malas swerte. Kasi ang dami pong sakripisyo. Daming sakripisyo po nang nag-abroad ang isang miyembro po ng pamilya, especially ang breadwinner, tatay, ang ama ng tahanan. Siyempre, nawawalay sa misis, di ba? And mas critical pagka ang misis ang nag-abroad, ang mister ang nasa Pilipinas at ang pamilya, di ba? So, ganun kahirap, ang daming sakripisyo. Adagdagan pa yan ng mga kwentong ganito, kwentong ganyan.
that spells the sacrifices of the Filipino family pagka talagang napipilitang mangibang bansa ang ating mga kababayan para buhayin lamang ang mga pamilya po nila. Ganyan. Saludo tayo sa mga OFW. Marami tayong mga best friends na mga OFW na nagtatanong, Sir Errol, kailan na ba ang broadcast mo? Ito na po. Ito po yung pasimula na ng ating broadcast. So, marami pa tayong kakaibang gagawin like live broadcast on location, on whatever event. Marami yan. Mga sports event, mga lifestyle events. Marami. Pwede tayong gawin. Kung nasaan po yung event, nasaan po yung kaganapan, plano po natin dalhin kayo doon sa gitna noon by being there and broadcasting it right from the location para po mapanood po ninyo ng live na live. Ayos ba yun? Palagay ko ayos na ayos po yun. Well, allow us to pause for a while again at kami po ay magbabalik. Pagkalipas po ng ilang paalala ulit, habang kami po ay ready tanggapin muli ang inyong mga text sa akin pong mga nabanggit ng telepono, but I'm still willing to repeat all those numbers. 0942572541 and 0949-678 and 0617. Balikan ko po kayo pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo, PAGCOR, Mayon ATV Adventure, Kapas ATV Adventure, Land Bank, BAM Software Technology, at ng Asian Institute of Aviation. Thank you. We're back. Last 30 minutes po natin. Medyo hinabahaba natin ng konting ating broadcast sapagkat matagal-tagal tayong hindi nagkita. Nais ko lamang banggitin yung ating mga kaibigan na nandiyan na po sa Ibayon Dagat. Yung mga kaibigan natin at mga best friends na nasa Australia. Hi! At mga nasa Canada. Abangan ninyo, meron ditong magiging show na parang love story, love note, love life, mga counseling na ganyan. Maraming kwento ang puso, di ba? Ang puso, ang love affair, mga pagmamahalan, maraming ganyan. Pero ako, hindi yata ako bagay dyan. Hindi ako bagay dyan. I will concentrate on public service and news and public affairs. Ipapakilala ko sa inyo na sanay dyan sa mga counseling na ganyan. Abangan din po ninyo ang mga istorya sa lansangan. Yung ating partner, yung ating channel head mismo. Oo. Raratsada po sa mga lansangan natin to listen to every story of the motorist. May buhay po at may kwento sa lansangan. Alam niyo ba yun? Napakarami. Napakaraming kwento sa lansangan. So, tabayan po ninyo yung ating ride show, yung Life on the Road. We will bring you on the road and at the same time, we're gonna do reviews on motorcycle, the different brands of motorcycles and the vehicles, of course. And we will go to different tourist destinations para habang may kwento tayong narinig sa lansangan, may mararating tayong magandang lugar. Sana around the globe, ano? Sana around the world.
Marami pa. Meron tayong mga show na abangan dapat ninyo. Yung Ganadong Barangay ito. Isa ito sa daily lineup natin, yung Ganadong Barangay, to give barangay officials a chance to showcase whatever good things they're doing in their own barangay. At nang makita rin ho ng ibang mga lugar din, hindi ho masama na gayahin, i-emulate ang mga good practices sa ibang lugar. Hindi ho masama yun. Diba? Basta mabuti, pwedeng gayahin. Yung masama, itapon natin sa ilalim ng dagat para hindi mapulot. Sabi ng iba, ang masama, itapon nyo sa basuran, baka may makapulot pa eh. Diba may kumakalkal sa basura? Itapon natin sa ilalim ng malalim na dagat. We also have helpline. Itong helpline program natin ay purely, this is a public service show. Mga problema ninyo, mga hindi marisolbang usapin, legal man yan o anumang transaksyon sa gobyerno na dinidribble po kayo, bring it on sa helpline at tutulong po kami sa inyo. What else? Meron tayong Fit and Happy. It's a health and wellness program. By napakahalaga po ng kalusugan. Ang mga Pilipino, ang tao po, siyempre, sino man tao, kahit nakahiga sa pera, kung kayo po ay comatose na, wala nang kwenta ang pera. So, it's better to make yourself fit and well all the time. If not, gagastos po kayo ng katakot-takot sa ospital. So, subaybayan ninyo yung Fit and Happy program dito sa Leader News TV. Nakatutulong po yun sa inyo. Ano pa mga program natin? We have Wow Home. Ito yung sinasabi ko. We're gonna have a program where we will showcase various developments, various property portfolio of the developers para giyahan natin yung mga nais bumili, mag-invest sa bahay, makabili ng bahay na iririgalo sa pamilya, no? Wow Home, abangan po ninyo. Siyempre, pipiliin natin yung mga affordable but quality developments, quality properties na pwedeng ma-afford ng mga kapwa natin, mga nagsusumikap, ika nga. What else? Meron tayong ito. Kakaiba ito eh. Bawal ang tambay, trabaho tayo. Ano ito eh? Employment guide. Ito'y mga trabahong available na dapat yung i-access kaagad. Marami pong mga walang trabaho ngayon. Yung mga addict ngayon, yung mga drug pusher, madalas ang sasabihan ay, sir, napilitan po dahil wala akong trabaho. Kami po, makikipagtulungan kami. Kami may magawang mabuti sa inyo. We gonna parade all those job vacancies. Kasama natin yung iba't ibang kumpanya sa Pilipinas. We will tell all those vacancies available para makapasok po kayo ng trabaho. Presto, wala na kayong dahilan na kaya kayo napipilitang magtulak ng drugs dahil wala kayong trabaho. Next time around, talagang walang patawad na. Ako kasi minsan maawain din ako. Ito ngang mga recent days na ito na dahil lamang sa pronouncement ni President Duterte na ayaw niya ng drugs, biglang yung mga small time drug pusher sa barangay biglang nangangamatay. May mga nagsasabi na nililinis lang daw bago dumating si Duterte para wala nang si President Duterte para di na daw makapagturo. Ayan. So kami ang gagawin namin, we're gonna provide you information about job vacancies, employment assistance na ganyan para kayo'y wala ng dahilan. Okay. And ano pa yung nasa dulo na yan, partner? Yung nasa dulong oo.
okasyon. Yan po ay bibigyan daan dyan sa okasyon ng iba't ibang events. Anumang klase ng events yan. Sports events, lifestyle, mga wedding, mga celebration. Oh, by the way, sino ba may birthday ngayon? May birthday ngayon, partner? Si Bong! Ay, Bong! Belated happy birthday, partner Bong Sep, no? Bong celebrated his birthday, I think yesterday, kahapon. Oo, belated happy birthday. Birthday rin ni Abel Atienza kahapon. Nung isang araw, birthday rin ni partner Bong David. Yung founder po ng MCVO. Na maraming miyembro sa iba't ibang lugar habang siya po ay nandun sa... Nasaan mo si Bong? Nasa Netherlands yata siya? Netherlands. Ganda dyan sa Netherlands. Doon po sa mga may kumplihanyo today, happy birthday to all of you. May mga okasyon like anniversary, fiesta dito sa Pilipinas, sari-sari ang fiesta. Kainan, di ba? Kainan dito, kainan doon. Paalala lang po namin, ang anumang bagay na sobra masama. Sobrang sarap ng kinain, sobrang dami ng kinain. Biblical naman yan eh. Pag nasobrahan ka, di ba, gluttony yan? Yung bang bundat na bundat ka na eh, lamon ka pa ng lamon. That's gluttony, kasalanan yan. Yung inom naman sa mga hindi mapigil ang sarili, di ba? Meron mga ganyan, hindi mapigil ang sarili. Masaya, di ba? Ang mga kuha nila eh, sir, may okasyon naman eh. Ayan, so, napapatagay. Yung kunting tagay, okay lang yun. Pero yung tagay na talagang halos para ka ng, para ka ng turon. Nakita mo ba yung turon? Umiikot-ikot dyan sa lansangan. Ay, talagang, hindi pwede. Do it in moderation, sa madaling sabi. Happy birthday rin po kay, how do you pronounce that? Guinevere Constantino, who is celebrating birthday today. Babae ba siya? Babae? Lalaki? Babae. Ayan. Si Ma'am Guinevere, I hope I got it right pronouncing your name. Ma'am Guinevere Constantino. Saan ba yan si Ma'am Guinevere? Oy, Malolos. The historical place, Malolos, Bulacan. Malolos City. Oo, kumusta kaya si Mayor Christian, kaya nanalo pa rin? Yeah. So, sige. So, sa mga taga Malolos, happy viewing. And we appreciate so much your time watching our show. Exclusively here on Leader News TV. Nais ko pong sabihin na ang Leader News TV po ay siya pong pioneer on the online platform, doing an online television program. Ang iba ho kasi, ganito, ganyan. Pero kami talagang online na online. Ano? Yung iba, radyo, ganyan. So, kami, we really believe in the power of the digital media. Everything right now is digital. Look at your cell phone, it's digital. Diba? Look at your television, it's digital. Everything around you is digital. So, allow us to maximize the technology and bringing positive information to your home through Leader News TV. Especially dito po sa programa nating Errol the Kami Worldwide. Okay, so, kami po ay magpapasalamat na sa inyo pong lahat sa pagsubaybay po ninyo para akong nanibago, no? I really enjoy. Ilang panggap tayo? 2 panggap? 2 minutes more? 2 minutes more. Pero pwede tayong magpasalamat, 2 minutes more. Pasalamat na muna tayo. Salamat ulit sa mga magiging katuwang natin sa public service, ang ating mga sponsors na kahit saan tayo pumupunta ay katuwang po natin. Ulitin ko po ang SSS,
ang PhilHealth, ang PCSO, PAGCOR, ang Pag-ibig Fund, nandiyan po yung Land Bank, si Attorney Taiki Calleja ng Kapas and Mayon ATV Adventure, yung ating marami pa, napakarami. By the way, kumusta kaya si yung ating Miracle Tea? Oo. Tomorrow I gonna introduce to you yung galing ng Miracle Tea. Hindi po ito simpleng tea, pero nakakagamot po. Hindi po siya per se gamot, pero when you simply sip this tea, lahat ng mga sakit ninyo, goodbye Philippines, lahat yung mga sakit ninyo. No? Tsaa lang. Tsaa, simpleng tsaa. Na-discover po ng Ali, ipapakilala ko po sa inyo later on, itong masarap na tea na kailangan po ng mga may sakit ngayon ng walang pera. Ang hirap po na magkasakit ng walang datong. Di ba? Gusto mong magpa-hospital pero hindi mo magawa dahil walang pera sa wallet. But by enjoying tea in the morning, tea during lunchtime, and tea before bed, you will free yourself from any sickness or ailment. Okay, sige. So, sige po, balikan po namin kayo all the way after some important reminders. Stay where you are. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo, PAGCOR, Mayon ATV Adventure, Kapas ATV Adventure, Land Bank, BAM Software Technology, at ng Asian Institute of Aviation. Thank you so much. We're back. Yung special pa lang eskwelahan sa pagpapalipad ng eroplano dyan sa Subic. Oo. ASEAN or Asian Institute of Aviation. Ito may-ari po yan ng ating kaibigang si Attorney Taiki Calleja. Of course, ulitin ko po, sa mga barangay del barrio, barangay kapitan, barangay officials, tanungin niyo po ako kung ano ang gaano kagaling itong BAM Software Technology na magagamit po ninyo sa online operations ninyo sa mga barangay, sa pagbibigay, pag-issue ng mga barangay and whatever clearance and certification being asked by your constituents. Okay, sige. Ulit-ulitin ko kung bago yung ating broadcast, ulit-ulitin ko po muna yung ating mga cellphone numbers. Ano man po ang inyong problema, sumbong, reaksyon, o may nais po kayong iparating, o kahit may gusto po kayong batiin, pwede rin pong, halimbawa, gusto nyo magdala ng pagkain dahil birthday po ninyo. Sasalubungin po namin kayo sa gate. Bubuksan namin yung gate. Just text us 0942-5725-441 and 0949-678-0617. We also have 0906-211-5458. Kompletos Ricardo, Smart, Sun, Globe, talk and text. Ayos na yan. Okay, so ayan niyo po munang bigyan ko ng diin ang oath-taking, panunumpa ng ating bagong presidente ng bansa by tomorrow. Kami po sa Leader News TV, we really welcome welcome po sa atin ang bagong administration. At kami po, dumideklara po kami ng full support sa administrasyon sapagkat this is the only way to see success and feel the positive effect ng gobyerno sa mga tao. Kung ang tao kasi
ang taong bayan at ang gobyerno po ay nagtutulong-tulong, magkabigkis, magkatuwang, wala pong imposible sa anumang magandang binabalak at pinaplano na pakikinabangan po ng taong bayan. Unlike kapag ang taong bayan po at ang gobyerno ay magkaiba ang paniniwala, magkaibang prinsipyo, magkasabong sa mga opinyon, magkabangga sa madaling sabi, wala pong mararating yan. Wala pong na-accomplish na maganda. So, ganun tayo. Suportahan natin, panawagan natin sa ating mga kababayan. Tapos na po ang eleksyon. Meron po dyan na hindi pa rin po matunawan, lalo po yung sa vice presidential level, marami pa rin po ang hindi matunawan at may nagbabangayan pa rin. Tapusin na po natin ang bangabangay na yan. Tapos na po ang eleksyon. Kung may protesta po na dapat dalhin sa korte, dalhin na po sa korte at hayaan natin yan po ay madesisyonan. Ano? And that is the democratic way of solving an issue. May korte tayo. Tapusin yan sa korte. Ako nga lang, ganito nalulungkot ako sapagkat when it comes to election protest, sa napakahabang panahon na po, nakita ko na tapos na po ang terminong hinahabol, yung kaso sa eleksyon, hindi pa tapos. Sana ho, dumating ang panahon na ang korte ay mag-designate, mag-create ng special court that will attend to this election cases and resolve those cases immediately. Huwag nang paabutin ng 1 taon, 2 taon, sapagkat say for example, sa local level, 3 years lang yung isang term na pinag-uusapan at pinag-aagawan eh. Yung kaso, aabutin ng 10 taon, ano pang silbi? Di ba? Napakaraming ganyan. Isang araw bago mag-eleksyon, didesisyonan yung kaso, yung resulta. Sasabihin na yung nagpoprotesta, yun ang nanalo. Oh. Yung kawawang nagprotesta, tuwan-tuwa naman na-deklara ng isang araw na siyang panalo, uupo ng isang araw, parang tanga, nakaupo ng isang araw, kinabukasan, eleksyon na naman. O, di parang niloloko lang natin ang taong bayan. So, I really dream to see the Supreme Court create, or the Justice Department create, a special court that will take care of all those election cases. Dapat yan ay, di ba pinag-uutos na yan dati ni De Lima, na dapat yan ay ma-resolve in 5 months' time? Wala walang nangyari. Sana, sana makita natin. Para lahat ng mga kaso sa eleksyon ay, halimbawa, dito sa Valenzuela, may kwentong ganyan din, di ba? Maraming lugar na may mga kwentong ganyan. Ulitin ko niyayapos po natin ang bagong administrasyong papasok. Sinusuportahan natin at hinihikayat po natin ang lahat ng mga Pilipino, suportahan natin. But of course, huwag rin po tayong manahimik pag mali ang ginagawa. Ako mismo, pag mali ang ginagawa ng administrasyon, hindi rin ako mananahimik. Pag tamang ginagawa ng administrasyon, papalakpak po ako. I gotta clap my hands. Yes, openly. I will say it. Dahil ganyan po tayo. Kapag dapat purihin, hindi po tayo puripot sa pagpupuri. Pero pag dapat punahin, di rin tayo natatakot pumuna. So, ganyan po ang demokrasya, no? And we will see to it, ang Leader News TV will not be a biased media. Dito po sa atin, pagka may issue, both side pakikinggan. Matalino po ang mga Pilipino, kahit ang isang panig po ay nanloloko lamang, yung isang panig po ay totoo. Kitang-kita po yan eh. Kitang-kita po yan. Mga matatalino po ang mga Pilipino. So, ganyan po tayo. Ang paninindigan po natin, ang media po dapat ay hindi bias, dapat po ay balance, pero bold enough to say what is right and what is true. Pasalamatan po natin siyempre ang ating mga best friends sa Arangkada Riders Alliance na nakatutuwang po natin sa mga public service at mga pagtulong po sa kapwa, mga pag-aruga sa mga riders na lagi pong naaapi sa lansangan.
Alam nyo, ako rider din kasi kaya alam ko ang buhay ng mga motorista, mga nagmumotorsiklo. Aping-api sa kalsada. Kapag dinaragan po ng mga four wheels, Diyos ko po. Pero ako naman, paalala din po sa mga riders, kailangan alamin po natin ang safe riding. Yan. Safe riding. Be a defensive rider. Di ba? Yan po ang pinakamagandang paraan para manatiling ligtas tayo sa ating mga pagmamaneho sa kalsada. Arangkada Greet and Meet in Cavite by July 9. Yan daw po yan sa Macdo, Molino Boulevard parking area. Bring your own Jollibee. Baon. McDonald's at Jollibee. Binibiro ko lang. Alas 5 po ng hapon ang meet and greet ninyo dyan sa Cavite, Molino, McDonald parking area. Masaya yung mga meet and greet na yan, ano? You gonna meet new friends. Yan, oo. So, Macdo, Molino Boulevard. Yan, parking. Malaki yata at maluwag yan. Okay, so all's well, ends well. Ulitin ko po ang ating, meron pa tayong mga dapat pasalamatan, marami-rami pa. Pasalamatan po natin yung ating mga kababayan sa Hong Kong, sa Singapore, sa Thailand, sa Malaysia, sa Asia, no? Sa Canada, Australia, America, sa lahat, sa China. China. Alam nyo, kami po ay nakabantay dito po sa magiging desisyon ng United Nations dito po sa protestang inihain po ng bansa natin laban sa panluloko ng China dyan sa West Philippine Sea. Ano? Bagamat ang China, paulit-ulit sinasabi, hindi daw nila gagalang ang magiging desisyon ng United Nations. Pagka ganyan na po ang pag ganyan kayabang po ang China, may kasabihan po may kasabihan po tayo that arrogance comes before the fall. Di ba? Pag ang isang grupo, isang tao po ay talaga nagpakita ng pagiging ubod ng yabang, iisa lang po ang kasunod diyan, ang pagbagsak. Yan ang kasunod diyan sigurado. Ang mga mapagpakumbaba itinataas, ang mga mapagpaimbabaw, mapagmataas, binababa yan. Reminder po doon sa mga laging nasa mga grupo, no? Ang mga grupo, ang mga asosasyon, mga iba-ibang klaseng organisasyon. Maraming kwento yan Be humble. Be humble and always bear in mind na yung mga organisasyon po ay pinakamaganda niyan ay carry on with your through mission of serving other people, especially if your group is a charity group. Dapat walang yabangan, kasi pagka pumasok ng yabang ang politika sa isang grupo, nasisira. Yan. Lalo kapag nais ng agawin ng isa ang kredito ng accomplishment ng isa, yan po ay simula na ng pagkakagulo-gulo. I really seldom join any group kasi yun nga ako mapili din ako sapagkat ako kasi sincero ako sa pagsama lagi and focus ako lagi. Kung anong mission, that's the mission. We have to accomplish the mission. Regardless of your personality, sino ka man, taga saan ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, pag magkakasama tayo, we only have one mission. Dito po sa Leader News TV, we only have one mission to bring all the good things we have in the Philippines worldwide. Ang may pakita namin sa buong mundo ang lahat ng kagandahan at kagalingan po ng mga Pilipino worldwide. Yan po ang aming misyon. Hindi po kami mag-broadcast para manira ng kung sino-sino. Di ba? Hindi po yan ang aming misyon. Kami po, ang misyon namin ay ipakita ang galing ng mga Pilipino
sa mata ng buong mundo. With that, I would like to say thank you so much and salamat po sa lahat ng mga nagsubaybay po sa atin. Thank you so much. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader News TV, ng Dark Horse Media Production, broadcasting live from Manila, Philippines. On behalf of the full force, the force of our engineering, social media, IT group, production group, the news department, the marketing. We all say thank you so much and keep on tuning in. Keep on watching. We're gonna bring more good things about Filipinos, about Philippines, worldwide. And that's our mission. This is Errol Dacame. My name is Errol Dacame. I'll be with you once again tomorrow. Catch me tomorrow. Thank you. And 4. You decide. This is Leader News TV, live from Manila, Philippines. Here's Errol Dacame on Errol Dacame Worldwide. Ang bahaging ito'y hatid sa inyo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo, PAGCOR, Mayon ATV Adventure, Kapas ATV Adventure, Land Bank, BAM Software Technology, at ng Asian Institute of Aviation.